Magandang araw sa iyo. Alam mo, yung mga material na pinadala mo, grabe. Sadyang fascinating. Oo, di ba? Pinag-uusapan dito yung mga pamilyar na kwento mula sa lumang tipan. Sina Moises, si Josue, yung pagtawid sa Ilog Jordan. Pero binibigyan sila ng isang aha moment na kahulugan. Tama. Parang binibigyan tayo ng parang decoder ring para basahin ulit yung mga kwentong akala natin, alam na natin. Oh, Yung pala, bawat karakter, bawat lugar, may mas malalim na espiritual na katotohanan. at yan mismo ang misyon natin ngayon. Susubukan nating himayin itong alegoriyang ito. Ang pinakasentro ng lahat ay yung koneksyon sa pagitan nila Moises at Josue. At kung paano ito ayon sa mga source mo ay anino, no? O pattern para sa tinatawag na 1,000 taong kaharian. Yung Millennial Kingdom, O, yun. at para lang magkaroon tayo ng konteksto, yung 1,000 taong kaharian na yan, ito yung konsepto sa teolohiya. Isang literal na panahon ng kapayapaan, di ba? Na si Kristo ang mamamahala dito sa mundo. Nagaling sa aklat ng pahayag. Oo. At ayon sa mga material na ito, yung unang anino niyan, yung parang prototype, yun ang lupang tangako ng Kanan. Okay, sige. Simulan natin dun sa dramatikong tagpo, si Moises. Ang dakilang lider, naglabas sa mga Israelita mula Ehipto, pero hindi siya pinayagang makapasok sa lupang pangako. Nakita niya lang mula sa malayo. Ang lungkot, no? Sa unang basa, parang, bakit ganun? Diyan na nagsisimula yung buong alegorya. Sinasabi ng mga sources, hindi yan basta-basta parusa. Ito ay isang napakahalagang simbolikong mensahe. Okay, Kasi sa interpretasyong ito, si Moises ay hindi lang isang tao. Siya ang kumakatawan sa kautusan, yung 10 utos na nakasulat sa bato. okay. Tapos si Joshua naman, na yung pangalan sa Hebreo ay Yehoshua, na kaparehong-kapareho ng pangalan ni Jesus na Yeshua, siya ang sumisimbolo kay Jesus. So hindi lang pala pagpapalit ng tao, pagpapalit ng sistema. Eksakto, mula sa sistema ng kautusan, papunta sa sistema ni Jesus. Okay. At yung pinakamahalagang tanong, di ba, bakit hindi makakapasok yung kautusan o si Moises sa lupang pangako na simbolo ng kaharian? Oo, bakit nga? Ang sagot, ayon sa mga tekstong ito, ay nasa kung ano ang ginagawa at ano yung hindi ginagawa ng kautusan. Teka, linawin ko lang. Kasi 'di ba, ang kautusan galing sa Diyos, sumabuti ito, 'di ba? Itinuturo nito yung tama at mali. Bakit parang may kulang? Bakit hindi sapat? At yan ang napakagandang punto. Kinikilala ng mga source na ang kautusan, oo, banal yan, makatarungan, mabuti. Ang problema wala sa kautusan, nasa atin. Kasi ang kautusan parang salamin. Pag tumingin ka sa salamin, ipapakita niya sa'yo kung may dumi ka sa mukha, di ba? Oo. Pero kahit anong gawin mong pagpunas ng mukha mo dun sa salamin, hindi ka lilinis. Okay, gets ko. Magandang analogia yan. So ang kautusan, taga-diagnose lang ng problema, Oo. pero hindi siya yung gamot. Iyon mismo. Ipinapakita lang niya ang problema, yung kasalanan, pero hindi siya nagbibigay ng kapangyarihan para malutas yung problema. Okay. At dito pumapasok yung isa pang konsepto sa mga source mo, yung pagkakaiba ng alipin at ng anak. Sige, ano yun? Sa ilalim kasi ng kautusan, alam mo kung ano ang kasalanan. Pero dahil sa kahinaan ng tao, hindi mo siya kayang pagtagumpayan. So ang nangyayari, nagiging alipin ka ng kasalanan. Okay. Para mas madaling isipin, yung alipin parang nangungupahan lang sa bahay. Sumusunod siya sa rules, pero hindi sa kanya yung bahay. Hindi siya tagapagmana. Gets mo? At yung anak naman, siya yung tagapagmana. Siya ang tagapagmana. Hindi lang siya sumusunod sa rules, sa kanya ang bahay. May hibas. So sinasabi ng mga materialista na ang kautusan, pinapanatili ka lang sa estado ng pagiging alipin. Alipin ng kasalanan. At bilang alipin, hindi ka pwedeng magmana ng kaharian. Kaya ayon, sa mismong hangganan ng Canaan, sa harap ng lupang pangako, kailangang mamatay si Moises. Kaya pala. Yung pagkamatay niya, simbolo yun ng pagtatapos ng sistema ng kautusang nakasulat sa bato. So, hindi lang siya trahedya, isa siyang kinakailangang transition. Oo, yun yung salita, transition. Sige,
Kung patay na yung sistema ni Moises na tagapakita lang ng problema, ano ngayon yung solusyon na dala ni Josue o ni Jesus? Ang solution, ayon dito sa interpretasyon na to, ay hindi isang bagong set ng rules. Hindi siya kautusan 2.0. Okay? Ang solusyon ay isang bagay na radikal na iba. Isang panloob na kapangyarihan. Dito na pumapasok yung banal na espiritu. Sinasabi sa mga source na sa pamamagitan lang ni Jesus ang ating Joshua pwedeng dumating at manahan ang banal na espiritu sa isang tao. Okay, pero sa kwento ng Lumang Tipan, hindi naman direct ang binabanggit yung banal na espiritu nung tumawid sila ng Jordan, di ba? Saan sa kwento ni Josue nakikita ng mga source mo yung ebidensya o simbolo niyan? Magandang tanong yan. Yung simbolo, hindi siya nakikita sa isang partikular na pangyayari. Nakikita siya sa resulta. Sa resulta. Isipin mo, yung henerasyon ni Moises, sa kabila ng lahat ng himala na nakita nila, nabigo sila. Namatay sila sa ilang, di ba? Oo, lahat sila. Samantalang yung henerasyon ni Josue, sila yung nagtagumpay. Natawid nila yung ilog, nasakop nila yung mga lungsod. Itong pagkakaiba sa resulta, pagkabigo versus tagumpay, yan yung sinasabing ebidensya ng isang bagong kapangyarihan na gumagalaw sa kanila. Okay, I see. At itong kapangyarihan na to, yan yung tinutukoy ng bagong tipan bilang banal na espiritu. Okay. So, ano raw ba talaga yung ginagawa ng banal na espiritu na hindi kayang gawin ng kautusan? Ayon sa mga teksto, may tatlong pangunahing bagay. Una, binibigyan nito yung tao ng kakayahang maunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi na bilang utos na ibigin mo ang Diyos, Kundi bilang isang karanasan. personal at panloob na karanasan. Nagbabago yung motibasyon mo mula sa takot sa parusa papunta sa pag-ibig. Yung mula sa kailangan kong gawin, nagiging gusto kong gawin. Ganon na nga. Ikalawa, binibigyan ka nito ng kapangyarihan na labanan at pagtagumpayan yung tinatawag na pagnanasan ng laman o carnal desires. Okay. Hindi ibig sabihin na bigla kang magiging perfecto ha, pero meron ka ng panloob na kakayahan para manalo sa mga laban na dati palagi mong talo. So yung kautusan nagsasabi lang ng huwag, pero yung espiritu siya yung nagbibigay ng lakas para masabi mong ayoko. Yun, ganda ng pagkakasabi mo. At ikatlo, at ito yung pinakahuli, yung pagtagumpay laban sa kamatayan. Paanong nangyari yun? Kasi kung mapagtatagumpayan mo yung kasalanan, na siyang sanhi ng kamatayan, di ba? Mapagtatagumpayan mo rin yung kamatayan mismo. Okay, napakalinaw ng proseso, parang sunod-sunod na hakbang. Oo, at ilalatag ito ng mga source ng ganito. Nagsisimula sa dugo ni Jesus, yan yung nagbabayad, nagpapatawad sa mga nakaraang kasalanan. So, kapatawaran. Step 1. Tapos, dahil malinis ka na, pwede nang manahan sa'yo yung banal na espiritu. Yan ang kapangyarihan. Step 2. Tapos, gamit yung kapangyarihang yun, sinisimulan mo ng pagtagumpayan yung kasalanan sa pang-araw-araw mong buhay. Yan yung pagbabago. Transformation. Tapos, pag naging matagumpay ka na laban sa kasalanan, nagiging isa ka ng anak, isang tagapagmana. At bilang tagapagmana, yung huling kaaway na tatalunin, kamatayan. Na mangyayari sa pamamagitan ng Muling pagkabuhay. o pagbabago ng katawan. At yun na yung mismong pagpasok sa kaharian. So, parang dalawang operating system talaga ang pinag-uusapan natin. Yung Moses OS na external code at yung Jesus OS na internal power. Oo. May isa pang pagkukumpara sa mga source mo na nakakatuwa. Yung mga taong pinamunuan ni Moises, simbolo ng lumang pagkatao. Tapos yung kay Joshua, bagong pagkatao. Tama yan. At yung dalawang pagkatao na yan, direktang nakatali sa dalawang tipan or covenants. Yung kautusan ni Moises, yan yung pundasyon ng unang tipan. First covenant. At yung banal na espiritu na dala ni Jesus, yan ang pundasyon ng bagong tipan o new covenant. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ayon sa mga teksto. Sa pinakasimpleng paliwanag, yung unang tipan na sinilyuhan ng dugo ng mga hayop, di ba? Para siyang kontrata na nagsasabing, ito yung rules at ito yung parusa pag nilabag mo. Okay, very legalistic. Oo. Ang uus niya, ipakita kung gaano kabigat yung kasalanan. Yung bagong tipan naman, na sinilyuhan ng dugo ni Jesus, nagsasabi, pinatawad na kita at bibigyan kita ng bagong puso para kaya mo ng sumunod.
So ang focus niya ay sa solusyon. Sa solusyon, sabi nga sa isang source, ang unang tipan ay parang isang tutor, isang guro na ang tanging trabaho, ihatid tayo kay Jesus. Pag nandyan na si Jesus, takos na ang trabaho niya. At ito rin yung dahilan kung bakit yung henerasyon na lumabas ng Egypto kasama si Moises ay hindi nakapasok. Sila yung lumang pagkatao. Pero bakit kailangan silang mamatay lahat? Parang ang harsh. Hindi ba pwedeng magbago na lang sila? Kasi ayon sa interpretasyon, yung henerasyong yun, pisikal na nakaalis sa Ehipto, pero yung isip at puso nila naiwan pa rin doon. Ah, Nasa kanila pa rin yung slave mentality. Sa bawat problema sa ilang, anong reklamo nila? Sana bumalik na lang tayo sa Ehipto. o ano? Hinahanap-hanap nila yung dati nilang buhay, kahit na buhay alipin yun. Itong lumang pagkatao na to, na nakatali sa kasalanan at sa nakaraan, kailangang mamatay sa ilang. Okay. Yung bagong henerasyon naman, na ipinanganak sa ilang, wala silang ibang alam na buhay kundi ang maging malaya at umasa sa Diyos, araw-araw para sa pagkain at tubig nila. Sila yung simbolo ng bagong pagkatao. Na isinilang muli. At yung 40 taon sa ilang, hindi lang pala yun parusa. May mas malalim na kahulugan. Oo, sabi sa mga material, yung 40 taon sumisimbolo yan sa buong proseso ng pagbabago ng isang tao. Yan yung panahon ng unlearning the old ways at learning the new ways. Okay. Angan mo ng tagapagligtas, dito ka lalapit kay Jesus, kay Joshua, para sa kapatawaran. Tapos tatanggapin mo yung banal na espiritu. At dito ka dadaan sa mga pagsubok na unti-unting huhubog sa'yo mula sa luma papunta sa bagong pagkatao. Isang mahabang proseso kung saan namamatay yung lumang ikaw para maipanganak yung bago. Grabe. At kung yun ang bagong pagkatao, aabangan natin siyempre kung anong itsura ng destinasyon nila. Ang Kanaan, na sabi mo kanina ay simbolo ng kaharian, inihahaling tulad din pala sa bagong Jerusalem. Dito talaga nagiging mind-blowing yung mga connection. Sige. Pinag-uugnay ng mga material yung tatlong konsepto na parang walang kaugnayan sa unang tingin. Bagong Jerusalem mula sa pahayag, kabanal-banalang dako or Holy of Holies sa templo, at yung halamanan ng Eden. Pero Iisa lang ang sinisimbolo. iisa lang ang esensya nila. Lahat sila simbolo ng iisang bagay. Ang lugar kung saan ng Diyos ay nananahang kasama ng kanyang mga tao. Sa isang perpektong relasyon. Oo, perpekto at direktang relasyon. Himayin natin yung mga pagkakatulad. Una, yung presensya ng Diyos. Sige. Sa bagong Jerusalem, malinaw na nandoon yung trono ng Diyos, di ba? Sa kabanal-banalang dako, nandoon yung kaba ng tipan, na simbolo ng trono ng Diyos sa lupa. At sa Eden. Sa Eden, ang Diyos mismo bumababa at lumalakad kasama sina Adan at Eva. Okay, yan ang una. Presensya ng Diyos. Ano pa? Ikalawa, ang puno ng buhay. Malinaw na nasa gitna ito ng Eden. At sa pahayag, nasa gitna rin ito ng bagong Jerusalem. Simbolo ng walang hanggang buhay. Oo. At ang ikatlo, na napaka-espesifiko at technical, yung sukat. Ang sukat. Paano naging mahalaga yung sukat? Sa aklat ng pahayag, inilalarawan yung bagong Jerusalem bilang siyudad na may pare-parehong haba, lapat at taas. Isa siyang perpektong kubo, a perfect cube. Okay. At kung babalikan natin yung lumang tipan, sa templo ni Solomon, yung pinakasagradong silid, yung kabanal-banalang dako, ang sukat niya ay 20 cubits ang haba, 20 cubits ang lapad at 20 cubits ang taas. Isa ring perpektong kubo. Grabe yung pagkakatugma. Oo, Pero para sa isang nakikinig na medyo skeptical, di ba? Baka isipin nila nagkataon lang yan. Sa mga source mo ba may iba pang detalyeng nagpapatibay na sinadya talaga yan? meron. Ayon sa mga source, sa sinaunang arkitektura at teolohiya, yung perpektong kubo, yan ang sukdulang simbolo ng kabanalan, ng katatagan, at ng perfeksyon ng Diyos. Hindi siya basta-bastang desensyo. Okay. So yung implikasyon napakalinaw. Ang pagpasok sa lupang pangako sa pamumuno ni Josue, ni Jesus, ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng isang pisikal na lupain. Ito ay isang simbolikong pagbabalik sa perpektong presensya ng Diyos.
Isang pagbabalik sa estado ng Eden. Isang pagpasok sa mismong kabanal-banalang dako kung saan nananahan ng Diyos. So, pagkatapos nating himayin ang lahat ng ito, ang pinakamalaking takeaway mula sa mga source mo, hindi lang pala ito kwento ng dalawang leader. Ito ay kwento ng dalawang klase ng relasyon sa Diyos. Oo, Isang relasyon na nakabase sa pagsunod sa panlabas na rules at isang relasyon na nagmumula sa panloob na pagbabago. Ipinapakita ng mga material mo na yung pagpasok sa kaharian ay hindi tungkol sa pagiging perpektong tagasunod ng kautusan, hindi. kundi sa pagtanggap ng isang bagong pagkatao. Isang paglalakbay mula sa pagiging alipin ng kasalanan na namatay sa ilang patungo sa pagiging isang anak na tagapagmana na nakapasok sa lupang pangako dahil may bago na siyang puso at may bago na siyang kapangyarihan sa loob niya. Ang buong lumang tipan, ayon sa pananaw na ito, ay isang malaking araw na nakaturo kay Jesus. Oo, nakaturo kay Jesus at sa gawaing gagawin niya. Isang napakagandang buod ng buong paglalakbay na to. At para sa iyo na sumama sa amin sa pagsusuring ito, may iiwan kaming isang huling kaisipan na maaari mong pag-isipan. Isang huling kaisipan para sa iyo. Binabanggit sa mga material na sa ilalim ng bagong tipan, ang kautusan ay hindi na nakasulat sa mga tapyas na bato, kundi sa isip at puso. Kung totoo yan, ano kaya ang tunay na pagkakaiba sa pang-araw-araw na buhay, sa mga desisyon mo, sa mga reaksyon mo, ng isang taong sumusunod lang sa mga nakasulat na tuntunin dahil kailangan o dahil takot sa parusa, kumpara sa isang taong ang bawat kilos ay natural na nagmumula sa isang batas na nakatanim na sa kaibuturan ng kanyang puso?